Good morning po sa ating Panginoon at sa inyo pong lahat. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito na ipinagkaloob niya po sa atin. Tunay po na napakabuti po ng ating Diyos at patuloy niya po tayong inaalaw na makapagbulay-bulay po ng kanyang mga salita. Amen. At sa pagbulay-bulay po natin ng kanyang mga salita, nawa po ay patuloy po natin itong mai-apply sa ating mga personal na buhay. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa patuloyan mo pong lakas, talino, at panibagong buhay na ipinagkaloob po sa amin, Panginoon. Salamat po dahil muli ay nagising pa po kami mula po sa magdamag na pagtulog. Salamat po aming Panginoon sa patuloyan mo pong paggabay po sa aming lahat. Nawa po Panginoon sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita dito po sa Leviticus chapter 9 ay patuloy ka pong mangusap sa aming mga puso at salamat po sa iyong mensahe para sa aming lahat sa umaga pong ito. Kontrolin mo po ang aking dila, Panginoon. Yun lamang pong pinapasabi mo ang siya kong masabi sa umagang ito. Patawarin mo po kami sa anong aming mga pagkukulang, mga pagkakasala. Patawad po aming Panginoon. At salamat po sa patuloyan mo pong paglilinis sa amin, Panginoon. Nawa po ay patuloyan kaming maging karapat-dapat po sa pagharap po sa iyo sa umaga pong ito. Maraming salamat po, aming Panginoon, sa iyo pong lahat ng papuri at pagsamba. Salamat din po sa mga ginagamit po namin para sa live na ito. Nawa po ay patuloyan po itong maging maayos at patuloyan po itong maiparating sa saan mang sulok ng daigdig. At salamat po sa Leviticus chapter 9. Patuloyan po itong maging pagpapala sa amin at patuloyan kaming may matutunan po mula po dito sa Leviticus chapter 9. Maraming salamat po aming Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Papuri po sa ating Panginoon. Kamusta po kayong lahat? Ayan, nawa po ay patuloyan po nating pinipili po na lumapit sa Panginoon kung tayo man po ay nakaranas ng matinding bagyo po. Patuloyan po nating makita na mabuti po ang Diyos sa anumang sitwasyon po ng ating buhay. Amen. Purihin po ang Panginoon. Dito na po tayo sa Leviticus chapter 9. Ang pamagat nga po is the manifestation of God's glory. Po. So dito nga po, napag-aralan nga po natin kagabi yung consecration po nila Aaron at ng kaniyang mga anak. So ito po yung pagpapatuloy nito. Nang ikawalong araw pagkatapos ng pagtatalaga, ipinatawag ni Moises si Aaron at ang mga anak niyang lalaki at ang mga tagapamahala ng Israel. So pagtatalaga or consecration, ang ibig sabihin nga po nito is separation of oneself from things that are unclean. Especially anything that would contaminate one's relationship with a perfect God po. So consecration also carries the connotation of sanctification, holiness, or purity. Kasi di po ba nung panahong ito, sila lamang po ang talagang ginagamit o ginamit ng Panginoon para sa mga offerings po, mga handog na po in behalf of the Israelites. Na po. And ginawa nga po ito kasi nga po without cleansing or without consecration dito kay Aaron at sa kaniyang mga anak, no po, hindi po nila pwedeng gampanin, no po, o hindi po nila magagampanan yung kanilang tungkulin nung panahong ito. Hindi po, nung panahong ito. Verse 2, sinabi ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng isang batang toro at isang lalaking tupa na parehong walang kapintasan at ihandog sa Panginoon.
Ang baka ay handog sa paglilinis at ang tupa ay handog na sinusunog. Sabihin mo sa mga taga-Israel na magdala sila ng lalaking kambing bilang handog sa paglilinis. At kumuha rin sila ng baka at tupa na kapwa 1 taon at walang kapintasan. At ihandog bilang handog na sinusunog. Pagdalhin mo rin sila ng 1 toro at 1 lalaking tupa upang ihandog kay Yahweh bilang handog pangkapayapaan. Ihahandog nila ang lahat ng ito na may kasamang harinang hinaluan ng langis. Gawin ninyo ito sapagkat ngayoy magpapakita sa inyo si Yahweh. Dinala nga nila ang mga ito sa harap ng toldang tipanan ayon sa iniutos ni Moises. Nagtipon ang buong bayan sa harapan ni Yahweh. Sinabi sa kanila ni Moises, ito ang utos ni Yahweh na dapat ninyong tuparin upang mahayag sa inyo ang kaluwalhatian niya. Pagkatapos, sinabi niya kay Aaron, lumapit ka sa altar at ialay mo ang iyong handog sa paglilinis at handog na sinusunog para matubos ka at ang sambahayan mo sa inyong mga kasalanan. At ialay mo rin ang handog ng mga tao para sila rin ay matubos sa kanilang mga kasalanan. Iyan ang iniutos ni Yahweh. Sabihin mo nga po, utos ni Yahweh. Po. So ito po ang utos po ng ating Panginoon nung kanilang kapanahunan para po matubos po sila sa kanilang kasalanan. Again, ito po ay nung kanilang kapanahunan. Ito po ang utos po sa kanila at dapat mismong si Aaron mag-alay po ng handog sa paglilinis at handog na sinusunog para matubos siya at ang kanyang sambahayan sa kasalanan. At mag-aalay rin po siya ng handog ng mga tao para ang mga tao din ay matubos sa kanilang mga kasalanan. So sabi nga po dito sa Hebreo chapter 5 verses 1 hanggang 3, ang bawat punong saserdote ay pinili mula sa mga tao upang maglingkod sa Diyos para sa kanila. Tungkulin niyang maghandog ng mga kaloob at iba pang mga handog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya nga po, hindi po, kasi po may mga nagsasabi po na ito pong ah, mga punong saserdote, sila daw po yung mga pastor ngayon. Hindi po, magkaiba po, no? Magkaiba. Hindi po ito katulad po ng mga pastor ngayon. Ibang-iba po ang mga ipinapagawa ng Panginoon noon sa mga punong saserdote or even sa mga saserdote. No po? Hindi po na ngayon po ay ah, hindi na po nire-required ang sa sacrifice po ng mga hayop. Kasi katulad po ng napag-aralan po natin kahapon nung umaga po, sapat na po ang ginawa ng ating Panginoon. Po, enough na po ang ginawa ng ating Panginoon para mapatawad po tayong lahat sa kasalanan the moment na nanampalataya tayo kay Jesus. Amen? So ito po no, so pinili din sila ng Panginoon. Hindi din nung panahong ito, hindi din pwedeng gustuhin nilang maging saserdote. Kahit gustuhin nilang maging punong saserdote, hindi po nila ito pwedeng gawin, kundi talagang ang Panginoon po ang pumipili. So when it comes to pagpili, yon parehas po pagpili ng Diyos kasi may mga pastor din po, may mga workers din na talagang hindi nila ginusto, no po, na hindi naman sa hindi gusto, kundi talagang isa kasing napakalaking responsibilidad po. Po ang magkaroon ng work para po sa Panginoon. Po isang napakalaking responsibilidad. So hindi dahil sa ayaw, no po, hindi dahil sa ayaw, kundi talagang um, ano po,
hindi simple yung responsibilidad nga po. Pero yun nga, yung pagpili din ng Panginoon sa mga pastor sa ating panahon ngayon ay katulad ng pagpili ng Panginoon sa magiging saserdote niya po. Kaya salamat po sa Panginoon at isa po tayo sa pinili ng Panginoon para gumawa po sa kanyang ubasan. No po? At lahat po ng mga kamanggagawa kay Kristo. Isang napakalaking pribilehiyo po na pinili tayo ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. At dahil tao rin siyang tulad natin na may mga kahinaan, mahinahon siyang nakikitungo sa mga taong hindi nakakaalam na naliligaw sila ng landas. At dahil nagkakasala rin siya, kailangan niyang maghandog. Hindi lang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para rin sa sarili niyang mga kasalanan. Kaya nga again, hindi po naging enough etong mga offerings o mga handog po ng mga punong saserdote para po mapatawad sila sa kasalanan. Kaya kinailangan po talaga ng ating Panginoon na isakripisyo mismo ang kanyang sarili. Po, once for all. Para na po yun. Katulad ng mga talata kahapon, para po na yun sa lahat po, magpakailanman na po yung sakripisyong yon na ginawa po ng ating Panginoong si Jesus. At naging enough na nga po yun po para po sa ating lahat, for us to be cleansed. Na po? Para po tayo ay malinis ng Diyos at para patuloyan nating masunod ang kagustuhan ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kasi nga, yung kasalanan po, malaking hadlang po ito sa Diyos at sa tao. At walang kakayanan ang tao para talagang malinis siya sa lahat ng kanyang kasalanan. Talagang kailangan niyang tanggapin si Jesus bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Na po? At sa pagtanggap natin sa ating Panginoon, doon na po tayo lilinisin ng Panginoon. Sabi nga sa 1 John 1:9, no po, if we confess our sin, sabi nga, kung ipapayag natin ang ating mga kasalanan, no po, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Di lang tayo patatawarin ng Diyos, kundi lilinisin niya pa tayo and cleanse us from all unrighteousness. Po. So kaya malaya tayong nakakalapit sa Panginoon, tayong lahat, kahit sino. Kasi nga po dahil po sa paghingi po natin ng tawad sa Panginoon, again, kahit yung paghingi natin ng tawad sa Panginoon, hindi po ng Lord ang ating mga puso. Kaya talagang sobra-sobrang pagpapasalamat natin sa Panginoon na patuloy ang binabago ng Panginoon ang ating puso at sa paghipo niya sa ating mga puso. Na po, um, nagdudulot ito ng paghingi ng tawad sa Panginoon. At sa paghingi ng tawad sa Panginoon, nagdudulot naman ito ng lalo pang pag-ibig sa Panginoon. At sa lalo pang pag-ibig sa Panginoon, talagang iniingatan mo na kung paano ka mabuhay. Amen. Po, purihin ang Panginoon. So since nga po nagkakamali pa nga o nagkakasala pa si Aaron, po, so mismong siya kailangan niyang mag-sacrifice. Kailangan niyang magbigay ng offering o ng handog. 8, lumapit nga si Aaron sa altar at pinatay ang guya bilang handog para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Ang dugo nito ay dinala ng mga anak ni Aaron sa kanya. Inilubog naman niya sa dugo ang kanyang daliri at nilagyan ang mga sungay ng altar at ibinuhos sa paanan nito ang natira. Ngunit ang taba, mga bato at ang ibabang bahagi ng atay ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan ay sinunog niya sa altar, gaya ng utos ni Yahweh.
Ang laman at balat nito ay sinunog naman niya sa labas ng kampo. Pinatay rin ni Aaron ang handog na susunugin. Binigay sa kanya ng kanyang mga anak ang dugo nito at ibinuhos sa paligid ng altar. Ibinigay din sa kanya ang kinatay na handog at kasama ng uloy sinunog niya ang mga ito sa altar. Hinugasan niya ang laman loob, ang mga hita at sinunog din sa altar kasama ng iba pang bahagi ng handog na susunugin. So dito po 'di ba nagkaroon ng consecration for Aaron and his children, specifically yung mga lalaki niyang anak po. So ito na yung pagsasakatuparan ng kanilang task. Po, ito na yon. Ginagampanan na po nila mismo yung mga utos po ng Panginoon na dapat nilang gawin. Pagkatapos, inilapit sa kanya ang lalaking kambing at pinatay niya ito bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng buong sambayan. So matapos niyang maghandog para sa sarili niya at sa kanyang sambahayan, para sa kasalanan po, dito naman yung paghahandog para sa kasalanan ng buong sambahayan at ng mga tao. Ang handog na susunugin ay inihandog din niya ayon sa utos. Kumuha siya ng isang dakot na harina mula sa handog na pagkaing butil at sinunog ito sa altar kasama ng handog na sinusunog sa umaga. Sa kahuli-hulihay, pinatay niya ang toro at ang lalaking tupa, ang handog ng mga tao para sa kapayapaan. Ang dugo nito ay dinala kay Aaron ng kanyang mga anak at ito na may ibinuhos niya sa paligid ng altar. So yung una po pala ay ang handog para sa kasalanan mismo ni Aaron. And then ito po yung buong sambahayan. And then sa kahuli-hulihan po ay kasama na po yung mga tao. Po. So ang dugo nito ay dinala kay Aaron ng kanyang mga anak at ito na may ibinuhos niya sa paligid ng altar. Ang taba ng mga ito ang nasa buntot, ang bumabalot sa laman, ang mga bato at ang ibabang bahagi ng atay ay ipinatong niya sa mga dibdib ng mga handog. Pagkatapos, ang mga taba ay sinunog niya sa ibabaw ng altar. Ang dibdib at kanang hita ng mga hayop ay ginawang natatanging handog para kay Yahweh ayon sa iniutos ni Moises. Po. So take note po, lahat po ng paghahandog po ay ayon po sa inuutos ng Panginoon through Moses. Po, hindi po sila pwedeng maghandog ng kung paano lang nila gustuhin. No po? So katulad ng napag-aralan natin to no po, yung pagsunod sa Panginoon, we must do it on His terms. Po, yung pagsunod sa Panginoon ay hindi hindi yung sasabihin mong pwede na yan. Po, hindi yung meron tayong standard, kundi ang susundin natin ay yung standard ng Diyos po sa pagsunod sa ating Panginoon. At ito po yung naging standard ng Diyos para sa mga Israelita for them to be cleansed po from all their trespass or sins po. 22, itinaas ni Aaron ang kanyang mga kamay at binasbasan ang mga tao. So he blessed the people, no po. Pagkatapos bumaba siya mula sa altar na pinaghandugan niya. Sina Moises at Aaron ay pumasok sa toldang tipanan. So take note, si Moises lang at si Aaron ang pwedeng makapasok sa toldang tipanan. Yung punong saserdote lamang po yung pwedeng makapasok. So since ito'y una pong pagpasok ni Aaron doon sa toldang tipanan ay iniutos po ni Moises yung mga dapat niya pong gawin habang siya'y nasa loob po ng tolda. Paglabas doon, binasbasan nila ang mga tao at nakita ng lahat ang maningning na kaluwalhatian ni Yahweh. Sa harapan niya nagkaroon ng apoy at tinupok ang handog na susunugin pati ang taba na nasa altar.
Nang ito'y makita ng mga tao, nagsigawan sila sa tuwa at nagpatira pa para sambahin ang Panginoon. Po. So dito natin makikita yung fire from God. Po, fire from heaven. Po, tinupok yung handog. Po, tinupok ng Panginoon yung handog. So makita natin dito na talagang ipinakita ng Diyos na po sa mga Israelita na talagang siya ang Diyos. Hindi po ito gawa-gawa ni Moises or ni Aaron. Na talagang yung apoy ay nanggaling po sa Panginoon. Hindi po ito gawa ng tao. Sabihin mo nga, gawa ng Diyos. Po. So nagkaroon ng apoy at tinupok ang handog na susunugin pati ang taba na nasa altar. Po. So ang apoy po, no po, it represents nga po the presence of God. Po, pag nakabasa po tayo ng apoy sa Bible, ay it represents the presence of God. And it also represents yung paglilinis ng Diyos at pagpapakita ng kabanalan ng Diyos. Na po? Yun po yung nagre-represent ng apoy po dito po sa ating binasa. Po. So nang ito'y makita ng mga tao, nagsigawan sila sa tuwa at nagpatira pa para sambahin ng Panginoon. Ito pong pagpatira pa po nila nung kanilang kapanahonan ay talagang sayad po sa lupa. Po, sayad sa lupa, yung muka, sayad po sa lupa. Ganun po yung uri po ng pagpapatira pa. Hindi lang yung basta iluluhod po itong mga tuhod. Hindi po. Or yung luluhod ka na naka ano yung mukha mo doon sa floor, hindi po. Pagpapatira pa, ito po ay talagang totally ikaw yung buo mong katawan naka naka-prostate ba kung di ako nagkakamali. Ito po. So ganun po yung ginagawa po nila nung kanilang kapanahunan. Po. So kakatuwa po no, nagsigawan sila sa tuwa. Po. So talagang once po na nilinis na ng Panginoon, no po, once po na talagang tinanggap ng Panginoon yung offering, ay talagang nakakagalak naman po talaga ito. O kaya po sila'y nagsigawan sa tuwa. Po dahil talagang nakita nila at naranasan nila yung presensya ng Diyos. Po. So sa ating pong panahon ngayon, no po, palagi po nating desire na ma-encounter ang Diyos. O ma-encounter ang Diyos. So tayo, mga nilinis na tayo ng Diyos. Sabi mga nilinis na ako ng Panginoon. Po, nilinis na tayo ng Panginoon. So, hindi na po tayo dapat nakikiayon pa sa takbo ng mundong ito. Dapat po ay i-separate na po natin ang ating sarili sa anumang uri ng kasalanan. Po, katulad po ng sinasabi po sa Romans 12 verses 1 and 2. Opo, ito pong sarili na po natin ang dapat po nating iniaalay sa Panginoon araw-araw. Sabihin mo nga, araw-araw. O araw-araw, pinipili natin ang Diyos sa ating buhay. Kasi itong paghandog na ito ng mga Israelita, once a year lang po pwedeng makapasok si Aaron doon sa Holy of Holies para sa para sila mapatawad sa kanilang kasalanan. Once a year lang yung tinatawag na atonement. Po, once a year lang po ito. Pero tayo sa ating panahon ngayon, pwede tayong makalapit sa Panginoon araw-araw. But see to it, kapatid, na nakahingi ka ng tawad sa Panginoon. Kasi kung ang Diyos natin, ang Diyos na ang Diyos noon ay ipinakita niya ang kanyang kabanalan. So ganun din ang ating Diyos ngayon, hindi siya nagbago. Po, hindi siya nagbabago. Po, talagang seryoso pa din siya sa kanyang kabanalan at nature na yon ng Diyos. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy na makalapit sa Panginoon,
ay patuloy nating i-offer ang ating sarili bilang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Sabi nga dito sa Roma 6:12-14, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan para hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Amen po. Ilaan ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng ng kabutihan sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Po ba napag-aralan na po natin yan? Yung biyaya po ng Diyos, na po, yung grace ng Panginoon, it is the manifestation of God's glory in our lives. Po, manifestation or pagpapakita ng kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Po, kaya nga tuloy-tuloy po tayong nakakaranas ng kabutihan ng Diyos. Po, tuloy-tuloy tayong nakakaranas ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay upang huwag na po nating paghariin ang kasalanan sa ating mga katawan at hindi na natin magamit ang alinmang bahagi ng ating katawan sa paggawa ng kasalanan. Kaya din tayo nabubuhay sa biyaya ng Diyos o sa kapangyarihan ng Diyos ay para tuloy-tuloy nating maialay ang ating sarili sa Panginoon. Po, para tuloy-tuloy tayong makagawa ng kabutihan. Kasi again, hindi po natin kayang gawin ang anumang mabuti. Po, kung hindi po tayo tutulungan ng Panginoon. Nakakagawa po tayo ng mabuti dahil sa Panginoon. Kaya nga 'di ba lahat ng papuri ay sa Panginoon? Kasi nagagawa nating maging mabuti sa ating kapwa. Nagagawa nating magpatawad. Nagagawa nating sumunod sa Panginoon. Nagagawa nating magbigay sa Panginoon. Lahat yan ay manifestation na or pagpapakita na nasa atin nga ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, tulungan po tayo ng Panginoon. Wala na po tayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Kaya nga lahat po ng ating mga ginagawang kabutihan, po, laging mapapurihan ang Panginoon o ang lahat ng papuri ay maibigay sa Panginoon. Kasi again, hindi po natin kayang gawin po. Hindi po natin kaya na malabanan si Satan. Hindi po natin kayang hindi na po mag-isip ng hindi maganda towards others. Hindi po natin kaya on our own talaga na yung tuloy-tuloy na mabuti. Kung hindi po nasa atin ang Panginoon at kung hindi po kumikilos ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya salamat po sa Panginoon sa araw na ito na muli ni-remind po tayo na patuloy yan po patuloy ang makita. Sabi mo nga makita sa buhay ko si Kristo. Po makita sa buhay natin si Kristo, makita na iba na talaga tayo. Po. At palagi mong alalahanin na ikaw ay pinili ng Diyos para ipahayag yung mga kahanga-hanga niyang gawa sa buhay mo. Kaya tulungan po tayo ng Panginoon. No po, patuloy tayong magpahabag sa Panginoon. Patuloy tayong patatagin ng Diyos sa anumang ating sitwasyon sa panahong ito. At patuloy lamang magpatuloy sa ipinapagawa ng Panginoon sa atin. Tulungan po tayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming maraming salamat po sa umagang ito, sa patuloy ang pagre-remind mo po sa amin, Panginoon, that
na pinalaya mo na kami, nilinis mo na kami. So, hindi na po namin pa kailangang makiayon sa takbo ng mundong ito, bagkus ay tuloy-tuloy naming maialay ang aming sarili sa iyo. Salamat po na ginawa mo po sa krus ng Kalbaryo is more than enough para po sa kaligtasan ng lahat ng tao at para po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy kaming makahingi ng tawad sa iyo, Panginoon, saan man pong aming mga nagawa, mga naisip at nasabi. At salamat po din sa natulungan mo kami na once na nahihingi na namin ng tawad sa iyo, huwag na kaming paulit-ulit na gagawin iyon. Huwag po naming abusuhin yung kapatawaran mo po, Panginoon. Yung pagpapatawad mo po, wag po namin itong abusuhin. Pagkus ay talagang patuloy mong baguhin ang aming isip, ang aming puso upang patuloy namin pong malaman kung ano yung kaloob mo po para sa aming buhay at sa paglinis mo sa amin, Panginoon, patuloy kaming makalapit sa iyo at makasunod sa mga ipinapagawa mo po sa amin. Mahabag ka po sa amin, Panginoon. Tulungan mo po kami. We also pray, Lord, dun sa mga kakilala namin, mga kamag-anakan namin, mga mahal sa buhay na wala pa pong tamang kaugnayan sa iyo. Mahabag ka po sa kanila. As Lord, it's always your will for everyone to be saved, Lord. Kaya salamat po, aming Panginoon, sa patuliyang pagkakataon na ipinagkakaloob po sa mga mahal po namin sa buhay. We also pray, Lord God, sa mga tao po na naapektuhan po ng nakalipas po ng bagyo. Mahabag ka po sa kanila, Panginoon. Tunay po na kontrolado mo po ang lahat ng bagay. Salamat po minsan pa. Ipinakita mo na ikaw ang Diyos na walang kayang gawin ang tao. Nawa, ma-realize namin, Panginoon, na talagang hindi yung magandang bahay, hindi yung magandang sasakyan. Ang kailangan namin, hindi yung business, Panginoon. Yes, we need that para makakain kami, pero pinaka, ang pinaka kailangan namin sa buhay na ito ay ikaw, Panginoon. Kaya nawa ay mas gusto namin yung paglagong spiritual, paglago ng aming relasyon sa iyo, Panginoon. Dahil ito po yung hantong hanggang sa makapiling ka namin, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa araw na ito. Patuloy ka naming mapaluguran sa buong araw na ito, mapasalamatan, mapapurihan at mapasaya ka namin, Panginoon, sa araw na ito, sa aming buhay, sa aming mga gagawin po. At salamat din po sa patuloy mo pong pag-ingat sa aming daddy, sa kanyang flight po, mamaya going to Ormoc. Patuloy mong hipuin yung mga puso ng tao doon sa Ormoc, Panginoon. At salamat din po sa pag-ingat mo po sa maghatid po sa kanyang si Deng o kung kasama si Jassy, Panginoon. Salamat din po sa buhay po ng Nanay Nelia sa patuloy mong pagtulong sa kanya. Salamat din po sa mga kapatiran po sa aming Teacher Bell at sa kanyang pamilya. Patuloy mo po silang kilusan, Panginoon. Gayon din ang pamilya po ng Nanay Lorna Gayas. Gayon din ang pamilya ni Mare, ng kapatid na Florence Toque, ng aming kapatid na Crazy, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya. Aming Ate Elpie at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. And yes, we pray po sa mga naiwan sa mama po ni Ellery, si M. We pray for her, Lord, and yung natitira niya pang anak, continue to comfort them po at maging ang mga mahal nila sa buhay. Salamat din po sa patulang himala mo po kay Papay. Nawa ay loobin po makauwi na po ulit siya dito sa Cavite. At salamat din po sa patuloy mo pong himala sa buhay ni Mami Elma, ni Sis Amy, maging ng kapatid na Cherry, Panginoon. Salamat din po sa patuloy mo pong pagkilos sa buhay po ng aming Ate Rosel.
at ang kanyang buong pamilya, maging ng Mama Len at ang kanyang buong pamilya, ang Ninong Darius at Ninang Cynthia at ang kanyang buong pamilya, maging ang aming Pastor Arlene um, from Olonga po. Salamat po sa patuloy ang pagkilos po sa kanyang buhay. Mga kapatiran po from Apayao and mga kapatiran po from Miracle of Life. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay, Panginoon. Patuloyan po naming magawa yung ipinapagawa mo po sa amin, Panginoon. Kahabagan mo po kami. Seryosohin ka namin, Panginoon. Dahil hindi ka po, never ka nagbiro, Panginoon, para maipakita yung kung gaano kakabuti at kung gaano mo po kami kamahal. Purihin ka po aming Panginoon sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito, sa kanya pong mga paalala sa ating lahat. Yes, maraming salamat po sa buhay po ng ating daddy, ng ating nanay Nelia at ng aking mga kapatid, maging na aking nag-iisang asawa at ng aming mga anak. Salamat din po sa buhay po ng ating Teacher Bell Malinig Bernados, ni Sir Newell, and ni Baby Noe. Lobi ng Lord na magkita-kita tayo bukas. Salamat din po sa buhay po ng ating Teacher Cell. Hello po, Teacher Cell, at sa buhay po ng inyo pong mga mahal sa buhay. Regards po kay Pastor Angelo from Alfonso. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Nanay Lorna Villanueva Gayas, Tatay Umeng, ng inyo pong mga anak at mga apo. Salamat din sa ating kapatid na Chrissy, kapatid na Melchor at si Mary Mel. Patuloy kayong paghimalaan ng Panginoon. Gayon din po ang iba pang kapatiran from Apayao. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na Florence Toque at ng inyo pong mga mahal sa buhay. Purihin ang Panginoon. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating mga yes. Amen. Ayan, mga ayan, Mare. Salamat sa payon sa buhay mo, Mare. Maging ni Nanay Gloria ng iyong mga mahal sa buhay. Salamat po sa Panginoon sa lahat po ng inyo pong mga panalangin din para sa amin. Na-cancel po kasi yung flight ng daddy kahapon. Yan. Buti na lang po na-cancel kasi wala din silang madaanan kasi baha. Baha po dito from Centennial Road may bahana. So, di talaga na sila nakapunta sa airport no Thursday night, kung di ako nagkakamali. Yes, Thursday night. Kaya nag-rebook na lang ang daddy. Salamat sa Lord. Free yung pagpaparebook. Mahal din ang ticket pero salamat sa bayan sa provision. Ayan. Sa mission. So, Ormoc, patuloy niyo po siyang ipanalangin. So, ang flight niya po ay mamayang hapon ng 2:00. Ayan. Purihin po ang ating Diyos sa buhay. Everyday po ito at 7:30 a.m. and every Sundays at 8:30 a.m. Palagi po sa Diyos ang kapurihan.